matuto at makipagtalakayan. Tara na't makinig sa usaping patungkol sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP. Live dito sa DZRD Sunshine Radio, hatid sa inyo ng ATI Ilocos Region. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga tuwing Martes at Miyerkules, usapang RCEP, masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya. Masaganang agrikultura, isang masaya, maaliwalas at mapagpalang umaga mga ka-RCEP. Ngayon po ay Miyerkules, 16 na araw ng Agosto at welcome pa rin po sa programa ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1. Katuwang po natin ang DZRD Sunshine Radio, live na live dito po sa radyo at sa mga Facebook pages po ng DZRD Sunshine Radio at ATI Ilocos Region. Ito po ang usapang RCEP kung saan natin pong tatalakayin ang kabuuan po ng atin pong programa, ang Rice Competitiveness Enhancement Fund, Rice Extension Services Program, at makikipagtalakayan din po tayo sa mga benepisyaryo at mga katuwang po natin sa pag-i-implement po ng atin pong programang RCEP. Inyo pong makakasama ang inyong lingkod sa araw na ito, Gail Padua, kasama po natin sa ating technical side, sina Sir Peps Lambino, Sir Richard Manuel, Sir Jake Abaygar, at Miss Camila Manalo dito po sa ating ATI side. Makakasama niyo po kami alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga tuwing Martes at Miyerkules hanggang buwan ng Setyembre. Kaya naman patuloy niyo po kaming suportahan at patuloy po nating antabayanan ang atin pong usapang RCEP. Ayan po, kumusta po ang bawat isa po sa atin? Very sunny po ang lugar po natin dito po, ang weather po natin dito po sa atin pong lugar. At mula pa nga rin po sa DOST Pag-asa, pinapataas po ng El Nino ang posibilidad ng mas mababa sa normal na kondisyon ng pag-ulan na maaaring magdulot ng mga negatibong epekto tulad ng tagtuyot sa ilang lugar dito po sa ating bansa. Gayunpaman, sa kanlurang bahagi po ng ating bansa, maaari ding asahan na ang higit sa normal na kondisyon ng pag-ulan sa panahon ng habagat. Impormasyon pa rin po mula po sa PhilRice at munting paalala na sa pagkakaroon po ng El Nino sa Pacific Basin kada 2 hanggang 9 na taon, pinapaalalahanan po ng mga plant breeders ang mga magsasaka ng palay na maging handa sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga variety na lumalaban po sa tagtuyot tulad ng PSB RC10, NSIC RC130 at NSIC RC134. Ang mga varieties ay maaaring anihin po sa loob ng 104 to 110 days. Hinikayat din po ang ating mga magsasaka na gumamit ng farm insurance upang maprotektahan ang kanilang mga pananim mula sa mga natural na kalamidad. Patuloy po tayong maging ligtas sa sakit, stay safe, stay dry, and stay hydrated. Siyempre, binabati pa rin po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa mga anniversaries at iba't ibang pagdiriwang sa mga graduate po nating mga OJTs from Urdaneta City University. Happy graduation kay Miss Jesseline Casabuena, Sir Nathaniel Donato, Miss Cara and Sir Jaymar. Ayan, congratulations sa inyo sa ating mga OJT from Urdaneta City University, and soar high and fly high, aim high sa inyong mga future and endeavors sa inyong mga magiging trabaho. At pwede nyo pong batiin ang inyong mga mahal sa buhay dito po sa atin pong Facebook live stream. At i-shoutout po sila sa iba't ibang mga pagdiriwang na inyo pong meron po sa inyo dito po sa Facebook live stream ng ATI Ilocos Region Facebook page at DZRD Sunshine Radio. Para po sa ating pagbabalik tanaw sa ating nakaraang talakayan, kahapon po yan kasama po ang atin pong kasamahan dito po sa ATI RTC 1, si Sir Milo Cervantes. Ayon po sa kanya, ang tamang dami ng sustansya mula sa pagsusuwi hanggang paghuhubog ng uhay at maagang yugto ng pamumulaklak ay nakakasiguro ng mabuting pagtubo ng pananim, pag-uuhay at pag-abot ng potensyal na ani. Ang optimum na densidad ng uhay ay maaring maugnay sa pagkamit ng potensyal na ani. Tandaan po natin, ang labis na sustansya ay maaring magpahina sa palay laban po sa mga peste, pagdapa at iba pa. Ang kakulangan ng mga ito at ang paglalagay sa di tamang panahon
ay maaaring makapagpabagal sa pagtubo ng mga punla, kakaunting suwi at maagang timbang ng butil. So, kailangan po may right amount, right timing at right nutrients po na ilalagay po natin. Para po sa pagtataya ng key check, walang kakulangan sa sustansya at pagkalason o toxicity na tinatawag po natin mula po sa pagsusuwi hanggang paghuhubog ng uhay at pamumulaklak na maaring makapahina sa pagtubo, pagkabuo at ani ng palay. Mga rekomendasyon naman po upang makamit po ang atin pong key check. Alamin at pamahalaan ang kinakailangang sustansya ng iyong pananim base sa makukuhang impormasyon, pagtaya ng sustansya at iba pang paggamit sa pagpapasya o ang ating mga decision tools. Ang tamang pamamahala ng mga sustansya ay nakakapagpabuti sa paglaki at ani ng palay. Ito ay nangangahulugan ng pagbibigay ng tama at napapanahong sustansya ayon sa kailangan na pananim na palay. Para po sa nitrogen o nitroheno, pamahalaan ang pangangailangan sa nitroheno ng halaman base sa leaf color chart o LCC mula sa pagsusuwi hanggang sa maagang yugto ng pamumulaklak. Maglagay po ng abonong N, 1.5 sako po ng urea kada ektarya sa tag-init at 1 sako ng urea kada ektarya sa tag-ulan. Kung ang basa sa LCC or leaf color chart po natin ay mababa sa 4 o sa 4, para po sa lipat tanim at mababasa ng 3 para po sa sabog tanim. Para naman po sa ibang sustansya, tayahin ang kasapatan ng mga ito sa pamamagitan po ng -1 element technique o ang tinatawag po nating MOET, nutrition omission plot technique, NOPT, at soil test kit o STK. Maliban sa kakulangan sa sustansya, isaalang-alang din po natin ang pagkalason tulad po ng mga mineral sa pagpapasya ng kung anong sustansya ang ilalagay. Maaring gamitin ang ibang soil fertility assessment methods sa pagtaya sa estado ng mga sustansya sa lupa. Magsagawa rin po tayo ng MOET, 30 araw bago po maglipat tanim o sabog tanim at tayahin ang status ng sustansya base po sa mga sintomas ng kakulangan ng sustansya at sa paglaki ng palay. Magsagawa po tayo ng NOPT o yung Nutrient Omission Plot Techniques test sa loob po ng panahon po ng pagtatanim o ang cropping season. Gumawa po ng 5x5 po nutrient omission plots upang tayahin ang sumusunod. Una po ang endogenous na supply ng phosphorus. Pangalawa po ang endogenous na supply ng potassium. At ito po ang mga iba't ibang sustansyang kailangan po ng atin pong palay. Una pong natalakay po sa atin ni Sir Milo ang nitroheno, kung saan ito po ay nakakapagpataas sa tangkad po sa atin pong palay. Nagpaparami po ng suwi, laki ng dahon, dami ng butil sa bawat uhay, porsyento ng punong butil at taglay na protina ng mga butil. Gumamit po ng LCC mula 7 araw, bawat 7 araw mula 14 na araw matapos maglipat tanim o 21 araw matapos po magsabog tanim hanggang sa maagang pamumulaklak. Kung ang 14-14-14 po 12S ay nailagay sa loob ng 0 hanggang 14 days, ang pagbasa po ng LCC ay magsisimula ng ika-21 araw. Magsagawa ng hindi po bababa sa 10 pagbasa at kung higit sa 5 sa 10 dahon ay may basa na bumababa sa critical na kwenta. Maglagay ng akmang dami ng abonong N, depende po sa panahon ng tag-init o tag-ulan. Gumamit ng ammonium sulfate sa halip na urea sa mga lugar na kulang po sa sulfur kung hindi makapaglagay ng S sa unang paglalagay ng abono. Kung nagkaroon ng tagtuyo sa mga nasabing yugto ng paglaki, huwag pong maglagay ng abonong N. Subalit, ang abonong N po ay maaaring ilagay hanggang sa pagbubuntis kung mayroon pong tubig.
Sa mga lugar na bahain po, ang paglalagay ng N ay hindi po rekomendado kung ang pananim ay nakalubog sa tubig. Ang paglalagay po ng N ay maaaring ipagpatuloy kung ang taas ng tubig ay 20 centimeters o mas mababa. Ngunit ang paglalagay ay maaari lamang isagawa hanggang sa pagbubuntis po ng palay. Ang kulang sa nitroheno ay bansot at naninilaw ang mga halaman. Ang matatandang dahon naman ay naninilaw na berde. At yan po ang ating unang sustansyang kailangan po ng palay. So mga natitira pong sustansya ay patuloy po nating tatalakayin ngayong araw. At yan po ang ating unang parte ng atin pong KeyCheck 5. Ang pamamahala po ng sapat na sustansya. Panoorin pa rin po natin ang KeyCheck 5 sa araw na ito dito po sa ating AgriMazy. Saan ba ako nagkulang, Bebeng? Ibinigay ko na nga lahat. Sinobrahan ko pa. Bakit may problema pa rin tayo? Yun na nga, Cardo. Sobra-sobra kasi ang binigay mo. Tingnan mo tuloy ang nangyari. Ang palayang sobra sa pataba, tulad ng nitroheno, ay maaaring tamaan ng sakit na blast, sheath blight, sheath rot, bacterial leaf streak, at bacterial leaf blight. Bukod sa sakit, maaari ring manalasa ang mga pesteng insektong aksip, berdeng ngusong kabayo o GLH, at kayumangging ngusong kabayo o BPH. Natuto na ako. Mabuti na lang at naka-attend ako sa mga seminars ng PhilRice sa pagsasaka. Nakakakuha na rin ako ng impormasyon sa pagsasaka gamit ang cellphone, radyo at internet. Nalaman ko na bukod sa pag-atake ng sakit at peste, ang palayang sobra sa abono ay nagdudulot din ng paglambot ng suwi at dahon. Kapag ganito ang nangyari, mas madaling sipsipin, kainin at butasin ang katawan ng palay. Pahirap na sa palay, pahirap din sa magsasaka. Dapat pala, pinag-diet mo na lang sa pataba ang palayan. Kuya Enteng, kapag kulang naman sa pataba ang inilagay, ay malaking problema rin. Enteng, naalala mo ba dati, nung sobrang pagtitipid naman sa abono, ang ginawa niyo namang daboy? Tamaan naman ang sakit na brown spot. Kapag kulang sa sustansya ang palay, bumabagal ang paglaki ng mga punla, di gaanong nagsusuwi at magaan ang timbang ng mga butil. Kaya dapat sapat ang sustansya mula sa panahon ng pagsusuwi hanggang sa paglilihi at pamumulaklak. KeyCheck 5. Sapat na sustansya sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak. Paano ko ba malalaman kung busog o gutom ang palay? Hindi naman sila nagsasalita. Huwag kang mag-alala, Enteng. May mga tips sa tamang pamamahala ng sustansya sa palay. Tip number 1. Alamin at pamahalaan ang sustansyang pangangailangan ng palay batay sa pisikal na itsura at resulta ng pagsusuri ayon sa -1 element technique o MOET, leaf color chart o LCC, nutrient omission plot test o NOPT, at rice crop manager o RCM. Sinusukat ng -1 element technique o MOET ang kakulangan sa nitroheno, posporo, potasyo, zinc, copper at sulfur ng lupa. Sa pamamagitan ng leaf color chart o LCC, nasusukat ang antas ng kulay ng dahon na may kaugnayan sa taglay nitong nitroheno. Ang nutrient omission plot test o NOPT naman ay pag-alam ng katutubong supply ng sustansya na magsisilbing basihan ng rekomendasyon sa pagpapataba. Samantala, ang Rice Crop Manager naman ay isang ICT-based platform na nakatutulong din sa pamamahala ng sustansya at iba pang teknolohiya sa pagpapalay. Tip number 2. Alamin ang tamang element, amount, at timing sa paglalagay ng pataba. Sa tamang element o klase ng abono ay mas makatitipid sa gastos dahil hindi nasasayang ang patabang inilalagay sa palay. Mas madali rin makakamit ang tinatarget na ani. Kapag tama ang amount o dami ng patabang ilalagay, tiyak na hindi madaling atakihin ng sakit o pesteng insekto ang palayan. Sa tamang timing naman o panahon ng paglalagay ng pataba, tiyak na mapapakinabangan ng palay ang sustansyang ilalagay. Kaya naman, laking tipid din sa gastos.
Pangako, Bebeng, sisiguraduhin kong hindi labis o kulang ang ipapakain ko sa ating pamilya. Dun sa magiging palayan natin. Sapat dapat. Susundin at aalamin ko ang pangangailangan ng palay batay sa pisikal na itsura. Gagamit din ako ng MOET, LCC, NOPT at RCM. Isa sa puso ko na rin ang Eat Right. Right element, amount at timing sa paglalagay ng abono. Pangako yan, Cardo, ha? Ano mo? Mamaya na muna yung sweetness nyo. Bakit? Nagkabalikan na ba kayo? Tandaan natin na Gumamit ng tamang element o klase ng abono sa ating palayan. Kailangang tamang amount o dami ang ilalagay na abono. At syempre, sa tamang timing o panahon ang paglalagay ng abono. Kaya naman, kapag sapat ang sustansya ng palay, mas malaki ang tsansa ng mataas na ani at kita. Makakalikasan pa. Kapag ito ay nasunod, tiyak na mapapakinabangan ng palay ang ilalagay na sustansya sa panahon ng pagsusuhi hanggang sa maagang paglilihi at pamumulaklak ng palay. Mas madami rin ang magiging suwi, uhay at butil ng palay. Mas makakatipid rin sa gastos at tiyak na mapapakinabangan ng palay ang sustansyang ilalagay. iwas polusyon pa sa kapaligiran. T-check 5. Sapat na sustansya sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak. Ay, nakakapagod naman ngayong araw, mahal. Oo nga, mahal. Hinabi mo pa. Ay, nakakatuwa naman na lumalago ng palayan natin. At sana mapalago pa natin to at makipagsabayan sa mga iba na nagbibigay kaalaman sa iba pang mga magsasaka. Tay! Tay! Tignan niyo po ito, oh! Rice Competitiveness Enhancement Fund Learning Site for Agriculture ay isang sakahan na nagsasagawa ng mga naaangkop na teknolohiyang pang-agrikultura, gumagamit ng rice-based na sari-saring sistema ng pagsasaka at matagumpay na gumagana. Paano nga ba maging RCEF LSA? Kailangan lang kumpletuhin ang mga requirements. Una, mayroong briefing. Pangalawa, ang self-assessment. Ang aplikante ay magsasagawa ng self-assessment kung sila ay kwalipikadong maging isang sertipikadong LSA batay sa briefer. Pangatlo ay ang pagsusumite ng nararapat na natapos na mga kinakailangang dokumento. Ang ika-4 na hakbang ay ang pagsusuri ng mga dokumentaryo na kinakailangan. Ika-5 naman ang field of virtual validation. Pang-6, ang pag-endorso ng mga dokumento ng aplikasyon ng Learning Site for Agriculture sa ATI Central Office. Ang huling hakbang ay pagbibigay ng sertipiko at memorandum ng kasunduan o pagpirma ng Memorandum of Understanding. Hatid ng pagiging Learning Site for Agriculture ang pakikipagsabayan ng kompetensya ng rice farmers mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1. Para sa isang masaganang ani at mataas na kita, ating alamin kung ano nga ba ang RCEF. Mula sa website ng rcef.da.gov.ph, libu-libong magsasaka na ang natulungan ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ang Rice Competitiveness Enhancement Fund Rice Extension Services Program ay nagpatuloy sa pagkamit ng mga milestone sa mga tuntunin ng pagbibigay ng pagsasanay, advisory services at iba pang extension modalities para sa mga magsasaka ng palay sa ikatlong taon ng pagpapatupad ng programa. May 4 na pangunahing programa ang nakapaloob sa RESP. Kabilang dito ang makinarya at kagamitan para sa pagpapalayan, pagpapaunlad at pagpapalaganap at pagsulong ng binhi ng bigas, mas pinalawak na rice credit assistance, pagbibigay ng serbisyo tungkol sa pagtatanim. Hatid nito ang pakikipagsabayan ng kompetensya ng rice farmers mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ito
rin ay tinatawag na Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Sa Rice Competitiveness Enhancement Fund ng Rice Certification Law, sambayanang Pilipino, lahat panalo! Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1. Kayo pa rin po ay patuloy na subusubaybay dito po sa ating programang Usapang RCEF. Ngayong umaga po, muli pong nagbabalik ang atin pong kasamahan mula pa rin po sa ATI-RTC1 na isa po sa eksperto tungkol po sa Usapang RCEF. Para po ituloy ang naudlot na talakayan kahapon tungkol po sa KeyCheck 5 o pamamahala po ng sustansya, narito pa rin po ang atin pong kapartner mula po sa Career Development and Management Section, Mr. Milo Cervantes. Sir Milo, magandang umaga. Magandang umaga din sa'yo, Ma'am Gail Padua. Okay, sa pangalawang pagkakataon, no? Okay, so ako ulit ang inyong makakasama para po ituloy, okay, yung naudlot nating presentation about sa KeyCheck 5. So, konting review lang po tayo, no? So, ano nga ba ulit yung management area ng KeyCheck 5? Okay, so ito ay nutrient management, no? At ano ang kanyang KeyCheck slogan? So, ang kanyang KeyCheck slogan ay sufficient nutrients from tillering to early panicalization and flowering. And take note po, no, ulitin ko po sa kanyang assessment, okay, na yun nga po, for example, di ba may nagbigay po ako ng example kahapon sa inyo na kung doon sa resulta ng ating per quadrant, na kung sakaling nakagather siya ng 333 panicles per square meter, pasok siya sa transplanted rice sa kanyang assessment at bagsak naman siya sa DWSR or direct wet seeded rice. Kasi nga sa transplanted plant, ang kanyang sinabi doon is at least 300 panicles per square meter. At sa DWSR naman ay at least 350 panicle per square meter. So, ngayon naman po, dadako po tayo upang ipagpatuloy, di ba? Natapos na natin ang about sa nitrogen, no? So, ngayon naman ipagpapatuloy natin ang ating presentation sa phosphorus at sa mga susunod pa na elements. So, ano nga ba, no? Ano nga ba ang phosphorus? So, ang sabi niya dito na sa slide, no? Function mainly for energy storage and transfer. So, in rice, ang pinopromote niya ay si vigorous root development. Take note, pag si phosphorus, no? Okay, involved lagi dyan si root development, no? Syempre, involved din siya sa tillering or pagsusuwi, early flowering or maagang pamumulaklak, at ripening. So, ang mga sources po ng phosphorus ay, syempre, hindi nawawala, sabi ko nga, hindi nawawala si 14-14-14. Okay? Kasi NPK yun, P is 14%. Hindi rin, andyan din si 1620 si ammonium phosphate at si 018-024S or si single super phosphate. Okay, so punta tayo sa deficiency symptoms ng phosphorus or paano natin madidistinguish na ito ay kulang sa phosphorus. So una, stunted dark green with plants with narrow or standard dark green plants with narrow or kay bansot. Okay, syempre, common yan eh. Pag kulang sa sustansya, kahit sa tao, common yang pagiging bansot. Okay, pansin natin yung mga tao sa, for example, sa mga underdeveloped country. Okay, especially sa mga mahirap na bansa. Tingnan natin sa Africa. Okay, yung mga, pansin mo yung mga taong kulang talaga sa nutrients, namamansot sila, ang papayat pa nga nila, no? Okay, dito naman sa halaman, okay, o sa phosphorus, sabi nga dyan, ano pa ang addition is short, okay, or maiksi, very erect leaves and greatly reduced tillering. Okay, so pansin natin, no, yung comparison, okay? Kung papansin natin yung dalawang picture dito, no, yung complete tsaka minus P. Sa complete, napakaraming suwi, no? Sa minus P, okay, konti lamang yung suwi. Okay, present dyan yung mga nabanggit natin na standard dark green plants with narrow, short, and very erect leaves
and greatly reduce tillering. Okay, ano pa? Thin stems and retarded development. Okay, halos hindi na lumalago. And the number of leaves, panicles, and grain per panicle are also reduced. Syempre, kung naapektuhan na yan sa tillering pa lamang, automatically sa panicle, okay, saka sa grain filling, magre-reduce na yung mga yan. Then, so paano natin malalaman muli na na nagkukulang sa phosphorus? Ito yung mga gagamitin natin na mga result or decision support tools. Okay. Una dyan si MOWET or si MOWET app, si RCM, para po ito yung mga basis natin upang ma-determine natin yung amount ng P na i-apply. So, meron tayong, muli nagdagdag pa ako dito, no? Meron nang dinagdag na causes of P deficiency. Okay. Una dyan, syempre, low indigenous soil. Okay, soil P supplying power. Okay, sa soil pa lamang kulang na yung phosphorus or kakaunti lang yung present na phosphorus sa soil. Okay, insufficient application of mineral P fertilizer. Kulang ating naibibigay na phosphorus sa ating lupa. Excessive use of N fertilizer with insufficient P application. So take note, no, na ang paggamit ng sobra-sobrang nitrohino, it will affect also the P application. Kahit na tama na yung P doon sa area or phosphorus, kung sobra-sobra naman, okay, yung paggamit mo ng fertilizer na N, nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng P deficiency. Ano pa? Crop establishment method, okay? P deficient is more likely in indirect seeded rice due to high plant density and shallow root system. Kasi nga, sabi ko nga kanina, si P po ay responsible sa root development. Pansin natin kasi sa direct seeded rice, syempre, minsan hindi natatansya kasi nga hindi gumamit ng hindi gumamit ng, may machine kasi na nakalimutan ko yung term ng na yun. Okay. Diyan na lang, baka maalala ko. So, sa ating timing naman sa phosphorus, okay na? So, one time lang po tayo mag-a-apply. So, pansin nyo kahapon, no, nasabi ko sa inyo na sa nitrogen 3 times tayo mag-a-apply. Okay? Dito naman sa phosphorus, isang beses lang po. Sa transplanted rice, okay, 0 to 14 days after transplanting. Sa direct wet seeded rice naman ay 7 to 10 days after sowing. At syempre, merong organic dapat. Or nakapag-apply din dapat tayo ng organic. Okay? Or kaya, basta, ganito kasi yun eh. Kung ano yung kinukuha natin na sustansya sa palay, dapat maibalik din po natin. Or kung ano yung kinuha natin sa palay, for example, sa mga rice straw, ini-incorporate mo dapat ng tama rin. Okay? Ng maayos. Kung sa ganon, yung sustansya na nakuha sa palay doon sa area ay babalik din sa lupa. So, tapos na po tayo sa phosphorus. Punta tayo sa potassium. Okay. Sabi niya dito, K in rice plants improves root growth and plant vigor. So, halos magkaparehas sila, no? May pagkakahalin tulad sila. Si phosphorus sa root development, ito naman sa root growth and plant vigor. Ano pa? Improves tolerance of rice to adverse condition, pests and diseases, drought and lodging. So, alam nyo ba na itong si potassium may tinatawag din nila sa Ilocano term na pampatangken, okay, or pampatigas. Okay? So, kung feeling nyo ay hindi na tumitigas, baka kailangan nyo ng vitamins na rich in potassium. Joke lang. Okay? So, improves uptake of other nutrients. So, responsible din siya, no? Sa, okay, pag-uptake, okay, upang ma-uptake din yung mga ibang sustansya, gaya ng nitrogen, okay, phosphorus, okay, na, yun nga, si potassium ang responsible sa mga ganon. Okay? Increases grain size and weight. Okay. So, yun nga. Dapat nga may bigay natin yung tamang potassium din sa stages na kailangan ng ating palay. So, sabi niya dito, K deficiency is often not detected because its symptoms do not appear until the later growth stages and
easy to recognize as that of N deficiency. So, yun nga. Mostly kasi itong mga potassium deficiency, nakikita na lang natin sila pag malapit ng i-harvest. Okay, yun lang yung part na kaya sabi dito, medyo mahirap siyang i-identify. So, I will not discuss about cell wall and lignification of scleroderma tissues kasi nga medyo ano na yung mga yon. Medyo masyado ng scientific. So, ang kanyang ano naman, deficiency symptoms, okay, dark green plants with yellowish brown leaf margin or dark brown necrotic spot first appear on the tip of the older leaves. Okay, so nag-a-appear muna siya sa pinakadulo or tip of the older leaves. Kung papansin po natin ang picture, papansin natin no, may mga yellowish brown doon sa pababa at sa gitna ay green pa rin. Okay? So, ano yung mga kailangan natin na support or decision support tools? Pwede rin tayong gumamit ng MOWET app, RCM para ma-determine natin yung amount ng K na ating i-apply. So, muli, eto, meron na namang causes of K deficient. Siyempre, low soil K supplying capacity. Okay, sa soil yan. Okay, kulang sa potassium ang mismong soil na. Isa pa is complete removal of straw. So, take note no na dapat po ang mga straw po ay may incorporate din natin or maibalik din natin sa lupa. Okay? Small K content of irrigation water. Okay? Low recovery efficiency of applied K fertilizer due to high K fixation or high leaching losses. Okay? And presence of excessive amount of reduced substances in poorly drained soil such as hydrogen sulfide, organic acid, and ferrous. So, at dito naman po ang kung paano tayo mag-apply. Okay, ganito po 'yan. Ang palatandaan ko po, inulit ko po, 3 sa nitrogen, 3 times tayo mag-apply, 1 time sa phosphorus, and 2 times naman sa potassium. Okay, pwede tayo mag-apply sa ating first application na 0 to 14 days after transplanting. At sa second application naman sa TPR ay 5 to 7 days before or after panicle initiation. So kung tatanungin nyo ako kung ang complete ba, okay, na fertilizer or 14-14-14 ay pwedeng pangbasal, yes na yes po. Dapat po gamitin natin siyang pangbasal. Or 0 to 14 days, dapat naka-applied na po tayo ng complete. Kasi nga, kung papansin natin yung mga timing, okay, ng bawat elements na aking na-discuss, present lagi sila sa first application ng 0 to 14 dot. Okay? And 0 to 14 dots yung iba. Punta naman tayo sa zinc. Okay? Sabi niya dito, promotes good seedling and overall growth of the plant. It is essential for several biochemical pathways and structural processes in the rice plant. Okay? In zinc deficient soils, okay, NPK fertilizer alone cannot provide good yields unless zinc deficiency is corrected. So take note no, kahit na anong apply mo ng NPK, pag hindi mo na i-correct ang zinc deficiency sa area mo, it will be useless. Sabi ko nga kahapon, no, the absence of one element cannot replace by another element. Kung kulang sa zinc yan, kailangan mag-apply ka ng zinc. Okay? Or yung abono ng present ang zinc. Okay? Bakit nga ba nagkakaroon ng zinc deficiency? Okay? Kasi nga po, sa kasobrahan ng tubig, no, sa iron toxicity, it result to zinc deficiency. Kasi nga kung lubog lagi ang ating area, okay, may mga pansin kayo, no, may mga area ganito eh. Kung gaya nung napunta namin doon sa Aurora, no, na nung aming nag-training kami sa refresher, no. Shout out sa PhilRice. Okay. Na yun nga, yung area doon ay medyo nangangalawang na, no, kasi nga nung in-assess namin yung farmer, palaging lubog sa tubig. Okay, iron toxicity nag-result siya ngayon sa zinc deficiency. Okay, so take note, no, na wag nating ilubog lagi ang ating area, okay, sa tubig. Ano pa? Example sources of zinc from inorganic fertilizer, andyan si zinc sulfate, zinc metallate, at si zinc
oxide. Ang kanyang deficiency symptoms naman ay dusty brown spot on the upper leaves of stunted plants appearing 2 to 4 weeks after transplanting. So sa vegetative phase pa lamang, no, makikita mo na kung mayroong kakulangan ng zinc deficiency or mayroong zinc deficiency rather. Okay? So, ano ang gagamitin natin na mga tools para ma-assess yung kakulangan sa zinc deficiency? Gumamit tayo ng Mowet, okay, or Mowet app, and Rice Crop Managers para maging basis natin sa pag-apply ng zinc. Okay? At syempre, meron tayong tinatawag na amelioration technique sa ating zinc, no? Sa transplanted rice, ang amelioration technique ay seedling dip, okay? Kailangan natin mag-apply ng 2% zinc oxide solution. Ang timing natin ay i-dip natin siya ng 15, maximum ang 30 minutes. 15 to 30 minutes. Okay? Then, sa seedbed naman, okay, mag-apply tayo ng 0.5 to 2 kg per 400 square meter. Okay, sa seedbed pa lamang, kung pansin mo na o may history ng zinc deficiency, kailangan mo nang mag-apply. Okay, then broadcast, pwede ka rin mag-broadcast ng 21 kilos ng zinc sulfate per hectare, 10 to 14 days after transplanting naman yung application. Pwede rin ng foliar spraying, 2% solution spray, okay, sa volume na 170 liters per hectare sa 14 days after transplanting. Pero commonly naman, ang ginagamit dito ay itong broadcast application. Okay? Sa DWSR naman, seed zinc coating, okay, 1% of the dry weight of the seed during sa seed preparation. Then, tapos na tayo sa zinc, no? Okay? So, dako naman tayo sa sulfur. Okay? Ulitin ko po. Diba? Sa nitrogen kahapon, no, nasabi natin na pag deficiency sa nitrogen ay ang nag-yellow ay yung mga older, okay, older to whole plants. Dito naman sa sulfur, ang nag-yellow dito ay mga young leaves. Okay? Anong ginagawa ng sulfur? It promotes uniform crop growth and maturity. Okay? Affects chlorophyll production, protein synthesis, and plant function and structure. Okay? Delayed plant development and maturity, yung niya, pinopromote niya. Affect yields if the deficiency symptoms occur at vegetative stage. Okay? Example sources ng S is C1414, 1412S. Okay? So, check the label. Kasi nga po, may mga abaw na pa rin na purong complete, walang S sa dulo. Okay? Andyan din si 210021, ay 210024S. Tapos, ang kanyang deficiency symptoms, gaya ng sabi ko, yellowing of young leaves, reduced number of tillers, fewer and shorter panicles, okay? Reduced number of spikelets per panicle and delayed maturity. Okay? Naninilaw ang mga batang dahon, kakaunti lamang ang suwi at madalang at maiksi ang mga uhay at kakaunti rin ang mga butil at atrasado ang paggulang. So, ang mga gagamitin natin muli na decision support tools, ito si Mowet, okay, si RCM. Then, sabi niya dito, the amount of sulfur in 1414-12S is 12% sulfur. As recommended to treat the P and K deficiencies is adequate to correct usual sulfur deficiency. Kaya ngayon, kung pansin mo na, for example, hindi mo na-address last cropping, na kulang pala sa sulfur ang iyong area. So, ngayon, ang bibili mo na lang na i-abono ay check the label. So, kung merong 1414-1412S, mas pwede, mas okay. Kasi meron na siyang sulfur content. So, ang ating timing naman, okay, sa transplanted, pwede na siyang i-apply ng 0 to 14 dot, okay, pang basal. Okay, or 0 to 14 dot, pwede na yan. I-apply mo ng sulfur. Sa DWSR naman, direct wet seeded rice, 0 to 14 days after sowing. So, dito, sabi niya, okay. So, doon, tapos na tayo dun sa sulfur, no? So, kahit one time lang din na mag-apply, pwede nating ma-address ang kakulangan sa sulfur. At, gumamit tayo, di ba? Sabi niya, gumamit ng 3.5 sako ng ammonium sulfate
kada hektarya sa panahon ng tag-araw at 2 sako naman ng ammonium sulfate kada hektarya sa panahon ng tag-ulan. At dito, no, tuturuan namin kayo yung mga tips, no, for efficient use of fertilizer. Okay? So, sabi niya dito, right technique of application of granular inorganic fertilizer. Una, incorporate fertilizer in the soil or into the soil for better absorption of nutrients and to avoid nutrient leaching and N volatilization. So kung babalikan po natin ang rice morphology and growth stages, no, na si roots, okay, ay responsible po for nutrient absorption. So para kasi ibang-iba talaga kung dumaan sa tamang proseso. Okay, dumaan sa process talaga upang sa ganon mag-reflect din sa ating palay. Yun nga, maganda rin ang kanyang tubo. Okay? So, yun nga, we're not encouraging you, no, to use foliar fertilizer. Okay? So, yun nga, sabi niya dito, nutrients are absorbed through the root system. Moreover, majority of the stomates are located under the leaf and leaves are full of trichomes that deter the spray mist to go down immediately to the leaf surface. Ganito lang po yun, no? Kasi, ang dahon po ng palay ay parang dahon ng aba. Kung tingnan natin, no? For example, nag-spray ka, di ba, mist, okay? Say mist, okay? Ganito lang yung pag-spray mo. Then, pag foliar kasi, no? Diretso ka agad yan sa baba. Okay? O, hindi na yan, ano. Although, kasi nga, ang ating palay, no, yung stomates ay nasa likod. Okay? O, nandito sa ilalim, rather. So, it means, hindi niya lang din ma-absorb. Diretso lang din sa baba. Okay? Then, pangalawang bullet, apply only 30% of the total N requirement during the first application. For example, no, nagpa-soil analysis ka. Okay? At ang area mo, kailangan niya ng 100 kilograms of N. So, 30% na 100 kilograms. So, i-apply mo na siya ng 0 to 14 days. Okay, is 30 kilograms. Tama, 30% of 100 kilograms, 30 kilograms. O, i-apply mo na siya ng 0 to 14. Tapos, sa second application mo sa mid-tillering, pwede mo nang hatiin yun. 35 sa mid-tillering, tapos 35 kilograms din sa 5 to 7 days before PI. Okay? Then, apply top dress fertilizer at the low water depth. Okay, yung sinabi ko rin kahapon ito, no? 2 to 5 cm to reduce N volatilization and nutrient run off. Okay, so may standard po tayo, no, na sinusunod po na dapat depth ng ating tubig. Pangit din kung sobrang lalim at kung ano naman tuyo ay mas lalong hindi pwede. Tapos, apply fertilizer during the cooler part of the day, particularly after 3 p.m. to avoid N losses. Okay, sabi niya kasi dito, no, the rise in temperature from 10 a.m. to 2 p.m. is correlated with increased rates of nitrogen volatilization. Okay, applying nitrogen-based fertilizer at 3 p.m. onwards lessen fertilizer loss by 2% and also lessens the impact of greenhouse effect on Earth. Okay, so kung gusto mong mas makatulong pa, okay, sa ating mundo, okay, so kailangan, ito yung mga gawin natin din, no? Ito yung mga part din natin bilang mga farmers na magsasaka, okay? Tapos, syempre, sa ating K-check, hindi mawawala ang input, output, outcome. Sa ating input, okay, iulitin ko, itong input po, base po sa overview of the pallet check system, these are the practices na ginawa po natin. For example, these are the practices na ginawa ng farmers. Sa output naman po, ito naman yung mga resulta ng mga practices, okay, na ginawa natin. Then outcome, that is a combined effect po. Combined effect in regards to yield, okay, environment, and profit, and so on. So dito, no, sa ating input, ito yung mga practice na ginawa natin, okay. Right elements from fertilizer use, okay, tamang ating naibigay na elements.
right amount, tama rin ang amount na binigay natin, o fertilizer applied, at na-timing din natin yung ating fertilizer application. Okay? So, kung nasunod mo yung tatlong yun, o the right, it, okay? So, ang output mo ngayon, syempre, tama yung mga naibigay mo, right, it ngayon, right element, amount, and timing. Ang magiging output naman nun is sufficient nutrients during tillering to early panicle initiation and flowering. Okay? Parang nasunod mo na ngayon yung slogan, no? Then, more tillers, maraming suwe, at syempre, marami ring panicles and grains. Increase cost, efficiency, and nutrient uptake. Okay? And minimize pollution to the environment. Kasi nga, nasunod mo, hindi sobra-sobra ang binigay mong abono. So, nakapag-minimize ka rin ng pollution sa environment. At sa outcome naman natin, ano yung kinalabasan? Syempre, higher yield, okay? Higher profit, okay? And minimal damage to environment. Okay, so ibang-iba talaga, no, na kung saan nasusunod natin yung input, the same time the output. Upang sa ganon, sa effect din, okay? Or sa effect or sa outcome is maganda rin ang kalabasan. Okay, then eto, no, magtatapos ako, okay, sa isang quotation, no. Sabi niya dito, no, don't focus on how much you eat. Okay? Focus on what you eat. So it doesn't matter, no, kahit na nakakailang ano ka sa tao, no, for example sa tao, it doesn't matter na kahit nakakailang rice ka sa isang kainan. Kahit na 10 rice ka pa sa isang kainan. Okay, ang tanong doon, are you healthy? Okay, malusog ka ba? Okay, so sa ating palay din, no, doesn't matter kung kay dami-dami mong in-apply. Okay? Kaya yun nga, sobrang dami mong in-apply. Ang tanong, healthy ba yung palay mo? Productive ba yung palay mo? So yun ang iwan kong quotation sa inyo. And then, syempre, ito yung may akda ng presentations, okay, from Philo Rice. Then, review tayo ng konti, no? Matching games. Okay, may pa-matching games tayo dito, no? So, sana kung personal ito, mas mas, baka may pa-price pa. Ewan ko lang, kay Ma'am Gail, baka magpa-price, joke lang. Okay? Pero yun nga, eto. Oh, so, pansin natin to, no, yung itong slide na to, from left ko to right. Okay? Sa mga makikinig, sa mga nakikinig. Okay? So, ano dyan? Yung nitrogen deficiency, phosphorus deficiency, K deficient, S deficient, and zinc deficient. Okay? Pag match-match lang natin, at hopefully ay yun nga naintindi or na visualize natin yung mga deficiency symptoms. So itong una, okay? Ito sa aking pinaka left na side, N deficient. Yung pangalawa naman ay zinc deficient. Kasi nga parang dusty brown siya na parang maalikabok, no? Then pangatlo is P deficient. Pang-apat is K deficient, and panglima is S deficient. Okay? At dyan na po nagtatapos ang ating K-Check 5. Okay? So, sufficient, ulitin natin ang kanyang slogan, no? Sufficient nutrients from sufficient nutrients from tillering to early panicalization and flowering. Okay, and that's it. Kung may mga question po kayo or mga inquiries, huwag po kayong mahiya na mag-comment dun sa comment section ng ATI Ilocos at we'll address that po. Okay, and thank you. That's the end of K-Check 5 presentation. Maraming salamat, Sir Milo. At yan nga po, kumpletong-kumpleto na po ang ating talakayan tungkol po sa pamamahala po ng sustansya. Ang atin pong K-Check 5. Muli, tayo na naman po ay nakapakinig at natuto po dito po sa ating programa. Sa susunod na episode, next week po, Martes, with the same time po, 10 a.m. Sorry po, 10 a.m. to 11 a.m. Ika-22 po yan ng Agosto. Mapag-uusapan naman po natin ang K-Check 6
Ayan, ang bilis po natin. Key check 6 na po tayo. Pang-6 na po ito. Ang pamamahala naman po ng tubig. Kung napag-usapan po natin ang sustansya ng 20 araw, next week po pag-uusapan naman po natin ang ating water management o ang pamamahala po ng ating pong tubig. Ayan, dyan lamang po kayo at magbabalik po kami makalipas po lamang po ang ilang mga Para sa isang masaganang ani at mataas na kita, ating alamin kung ano nga ba ang RCEF. Mula sa website ng rcef.da.gov.ph, libu-libong magsasaka na ang natulungan ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ang Rice Competitiveness Enhancement Fund Rice Extension Services Program ay nagpatuloy sa pagkamit ng mga milestone sa mga tuntunin ng pagbibigay ng pagsasanay, advisory services at iba pang extension modalities para sa mga magsasaka ng palay sa ikatlong taon ng pagpapatupad ng programa. May 4 na pangunahing programa ang nakapaloob sa RESP. Kabilang dito ang makinarya at kagamitan para sa pagpapalayan, pagpapaunlad at pagpapalaganap at pagsulong ng binhi ng bigas, mas pinalawak na rice credit assistance, pagbibigay ng serbisyo tungkol sa pagtatanim. Hatid nito ang pakikipagsabayan ng kompetensya ng rice farmers mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ito rin ay tinatawag na Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Sa Rice Competitiveness Enhancement Fund ng Rice Certification Law, Sambayanang Pilipino, lahat panalo! Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1. Ayos, kung may paraan lang talaga para mas mapadali ang pagsasaka. Meron. Makakatulong sa'yo ang Digital Agriculture course para sa mas maginhawang pagsasaka. Ang Agricultural Training Institute kasama ang mga miyembro ng RCEF Technical Working Group ay bumuo ng isang maikling kurso tungkol sa digital agriculture. Ang pagsulong ng mga apps mula sa Digital Agriculture course ay may kaugnayan sa bigas kagaya ng Rice Crop Manager na isang tool na nagbibigay sa mga maliliit na rice farmers ng payo sa pamamahala ng pananim at nakaayon sa pangangailangan ng magsasaka. Ang Digital Agriculture course para sa RCEF ay hindi lamang maghahanda sa mga kinatawan o trainer ng farm school na ipatupad ang digital agriculture. Ngunit, hinihikayat din sila na gumabay sa paggamit ng makabagong teknolohiya sa mga magsasakang gamitin ito sa paghahatid ng serbisyo sa pamamagitan ng ICT tools. Malaking tulong nga ang DAC RCEF. Ida-download ko na rin agad ang mga nabanggit mong apps. Mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1. Ay, nakakapagod naman ngayong araw, mahal. Oo nga, mahal. Hinahabi mo pa. Ay, nakakatuwa naman na lumalago ng palayan natin at sana mapalago pa natin to at makipagsabayan sa mga iba na nagbibigay kaalaman sa iba pang mga magsasaka. Tay! Tay! Tignan niyo po ito, oh! Ang Rice Competitiveness Enhancement Fund Learning Site for Agriculture ay isang sakahan na nagsasagawa ng mga naaangkop na teknolohiyang pang-agrikultura, gumagamit ng rice-based na sari-saring sistema ng pagsasaka at matagumpay na gumagana. Paano nga ba maging RCEF LSA? Kailangan lang kumpletuhin ang mga requirements. Una, mayroong briefing. Pangalawa, ang self-assessment. Ang aplikante
aplikante ay magsasagawa ng self-assessment kung sila ay kwalipikadong maging isang sertipikadong LSA batay sa briefer. Pangatlo ay ang pagsusumite ng nararapat na natapos na mga kinakailangang dokumento. Ang ika-4 na hakbang ay ang pagsusuri ng mga dokumentaryo na kinakailangan. Ika-5 naman ang field of virtual validation. Pang-6, ang pag-endorso ng mga dokumento ng aplikasyon ng Learning Site for Agriculture sa ATI Central Office. Ang huling hakbang ay pagbibigay ng sertipiko at memorandum ng kasunduan o pagpirma ng Memorandum of Understanding. Hatid ng pagiging learning site for agriculture ang pakikipagsabayan ng kompetensya ng rice farmers mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1. Busog na naman tayo sa kaalaman. Mula lang po yan dito po sa atin pong Usapang RCEV. At yan nga po mga ka-agri, muli maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito pa rin po sa ating programa. Kita-kits at kinig-kinig po sa susunod na Martes, alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga. Dito pa rin po sa DZRD Sunshine Radio at sa ating ATI Ilocos Region Facebook page. Sa ngalan po ng atin pong Center Director Dr. Rogelio C. Evangelista, ang atin pong Assistant Center Director Dr. Josephine K. Aben, makasamahan po natin sa ATI RTC 1 at ang nakasama po natin sa atin pong technical side, Sir Peps Lambino, Sir Richard Manuel, Sir Jake Abaygar, and Miss Camila Manalo. At sa atin pong Station Manager, Sir Jay Mendoza, ito pang inyong naging lingkod sa umagang ito, Gail Padua. Maraming salamat, maunlad na ekonomiya po sa ating lahat. Matuto at makipagtalakayan. Tara na't makinig sa usaping patungkol sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP. Live dito sa DZRD Sunshine Radio, hatid sa inyo ng ATI Ilocos Region. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga tuwing Martes at Miyerkules, Usapang RCEP, masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya.